Hi, ito nga pala si Boyong, small engine mechanic sa New Zealand. So, for today's video, gagawa tayo ng brake spreader. So, brake spreader, kailangan mo lang ng lumang brake. Tapos tinanggal ko na yung kanyang brake pad. Lumang brake lang to para pag naggawa tayo ng brake spreader madali. Tapos, threader, drill bit, at saka yung bolt. Okay, so tuturo ko sa inyo kung paano magawa nito. Napakadali lang. So, kailangan mo ng katala or adjustable wrench. Itong lumang brake pad, puncher, threader na M12 by 1.75, tapos drill bit na 11.5 yan. Yan, 11.5 yan. Kasi pag ginawa mo 12, maluwag na masyado. Na-try ko na yan. Pero the best lang ay 11.5 para pagpasok mo ng tornilyo dito sa binutasan mo, siya, saktong-sakto. Walang masyadong wiggle. So, yan lang ang mga kailangan mo. Katala, threader na M12 by 1.75, 11.5 na drill bit, lumang brake pad, puncher, or kung may drill ka, drill. Pero ako, meron akong drill press. Ayun, drill press. Yun, drill. Yan, drill na yan, drill. Yun, drill na yan. Meron ako eh. So, yun lang kailangan mo pag magagawa ka ng DIY brake spreader. So, simulan na natin para matapos na. Let's go! So, syempre kailangan mong gumamit ng safety glasses. Tapos to. Okay? So, kinabitan natin yung drill bit na 11.5. Tapos nalimutan ko lang sabihin, vice grip. Tapos lubricate muna natin ito. Ito. Saka natin yun. So yun lang, kasi nabutasan ko na ito kanina. Mas madali lang mabuta. Pinalaki ko lang. Ito yung mga nabutasan ko na. Okay? So, i-thread na natin. So, nailagay ko na dyan yung threader. So, ikutin na lang natin. So, sa pag-iikot niya, ikot ng pakanan, tapos balik ulit ng pakaliwa. Ganun lang ang kanyang proseso. Ikot, balik. Yan. Ganyan lang. Ikot, balik. Ikot, balik. Kasi manual to eh, hindi to ginawa sa machine, sa lathe machine. Kung sa lathe machine to, madali ito, pero ito ikot lang, manual, ikot balik, ikot balik. So ganyan lang magiging proseso niyan, ikot balik lang ng ikot balik. So yan ang proseso niyan, repeat lang tayo na ikot balik, ikot balik. So pag lumusot na yan sa ilalim, napakadali na yan. Pag lumusot na yung threader na yan sa ilalim, ibig sabihin fully thread na siya. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo sa paggawa ng thread niya. Okay? So huwag rin kalimutang i-lubricate para mas madali ang dulas ng threader sa ilalim. Pag natapos naman yung ginhawa na. So maliit yung ginagamit kong adjustable wrench, kaya nahihirapan ako nag-ano ng extension. So naisipan kong kumuha ng malaki. So kung sa makikita nyo, nahirapan na ako, nagpalit na ako ng adjustable wrench na mahaba kasi doon sa maliit. Kasi anong hirap nga naman, nasasaktan na yung aking daliri at kamay. So nagpalit na ako. Dire-diretso na yan, no? Dire-diretso na. Yun, lumusot. So, lumusot na yun, okay na.
So, kailangan kong bugahan baka kasi may mga maliliit na metal na tumusok. So, moment of truth. Yung tornilyo natin, kailangan makapasok to ng madali lang. Para pag nag-spreader, dire-diretso. So, yun. M12 by 50 na bolt. Then, ang aray po yun. Ang init. M12 by 1.75 na threader. So, ganyan. Tapos, pwede ka nang mag, ng brake ng mga brake. Disc brake ng mga rotor o disc brake. Caliper ng mga brake kung gusto mong i-press siya. Ito lang ang gamit. DIY brake spreader. So, napakadali lang. Ang matagal lang ay mag-threader. Pwede mo naman gamitin ng barena. Drill. Ang problema, baka maputol kasi hindi mo kontrol na. Ito, babalik-balik ka lang. Balik-balik. So, pag babalik-balik lang, madali lang gawin. Madali lang ano. So, DIY brake spreader. So, napakadali lang yung gawin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin siya sa trailer. Ito pala si Boyong, ang small engine mechanic sa New Zealand. Medyo nag-workout ako sa paggawa ng trailer. So, ito lang. Simple. Okay? So, gagamitin natin ng brake spreader. Ayan. Sinaset up ko na. Tapos, ilalagay ko siya dun sa caliper. So, pagkalagay sa caliper, nandun na din yung lumang brake pad niya para siya yung tutukod dun para ma-press niya pababa. So, inilalapat ko na siya dun sa lumang brake pad niya para bumaba yung piston ng caliper. Yan. Ko lang, minamanual ko lang muna bago ko gamitan ng power tools. Pwede nyo siyang gamitan ng power tools or pwede nyo gamitan lang ng wrench or tools. So, mas preferred ko ang power tools para mas mabilis. So, gamitan natin siya ng power tools. So, ito, kailangan i-push. Yan, papaloob. Pwede nyo rin itong gawin sa motor, sa mga brake pad sa motor. Yan. Brake pad sa trailer, brake pad din sa mga kotse sa sasakyan. Yan. Napakadali lang. Kung hindi ka nagagastos, gagawa ka lang, napakasimple. So, yan. Nilulusot ko na siya sa ilalim. Yung piston niya, ginagamit ako ng power tools. Yan. Okay na yan. Lumapat na yan sa ilalim pagka ko na. Kasi mayroon namang stopper din siya. So, yun, bumaba na. So, yun, ito na. Ulitin ulit natin kung paano siya mag, simple lang. Kaya 11.5 ang ginamit ko kasi masikip. Natry ko na dati yung 12. Maluwag. Pag nag-trader ka, masyadong maluwag. Kasi wiggle. Malakas ang wiggle. Kaya mas maganda talaga yung 11.5 lang. Diba? 11.5 yan. Kaya pag mo na yung brake, napakadali lang. So, yan. Ito nga pala si Boyong, ang small engine mechanic sa New Zealand. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. See you in my next vlog. Ito next vlog ko. So, yan ang magiging lechon ako. Pwedeng manual. Yung gusto ni Borge na manual daw kami. Habang nag-iinom ganyan, ikot-ikot. Yan. Ang gusto ko naman ay may motor. Kasi ito, high torque pero low speed. Tatanungin niyo ako, ito ay sa wiper ng Honda Beats. Salamat kay Paring Nolly sa pagbaba namin ng transmission sa pick-up bar. Ninok ako ng isa doon sa pick-up bar. Okay, bukas makakita ito.